Isipin mo parang kapag nagbo-blood test ka, di ba? Oo, yung kukuha ka ng lab results mo. Eksakto. Tapos, titignan ng doktor yung numbers sa resulta at agad sasabihin, mataas ang kolesterol mo, kailangan mo ng gamot. Parang gusto natin ng ganyang klaseng malinaw na data palagi. Kasi nasanay tayo na yung numero, yun na yung buong katotohanan eh. Totoo yan. Pero paano kung pagdating sa pag-unawa sa isang komunidad o organisasyon, yung mismong data na ito, yung nagpapabulag sa atin sa totoong nangyayari? Grabe, nakakaisip nga yan ah. 'Di ba? Kaya sa malalimang pagtalakay natin ngayon, hihimayin natin yung mga dokumento mula sa discernment, turning data into missional insight. At ang pinaka-mission natin dito ay sagutin yung isang nakakabalisang tanong. Ano yun? Bakit ang pagkakaroon ng sangkatutak na impormasyon, yung mga spreadsheet, demographics, tapos sandamakmak na reports, bakit madalas wala itong silbi para tunay na makilala ang isang komunidad? Naranasan mo na siguro iyon, ano? Kausap ko yung nakikinig sa atin ngayon. Yung tipong lunod ka na sa dami ng impormasyon sa trabaho mo, kabisado mo yung bawat numero sa dashboard ninyo. Yung tipong kabisado mo na yung Excel file. Tama. Pero kapag tinanong ka kung ano yung mismong problema, parang nangangapa ka pa rin sa dilim. Akala kasi natin kapag marami tayong data, marami na tayong alam. Hindi pala laging ganun. Hindi talaga. Dito na pumapasok yung tinatawag nating spiritual na pagkilatis o yung discernment. Ito yung proseso para makawala tayo sa nakakabinging ingay ng data, para makahanap tayo ng malinaw na gabay. Okay, himayin natin itong mabuti. Kasi sobrang dali para sa mga leader ngayon na mangolekta ng data, di ba? Gagawa ng survey, tapos gagawa ng magandang presentation na puno ng pie charts. Tapos, iisipin nila, solve na. Alam na natin ang gagawin. Eksakto. Iisipin nila, alam na nila kung anong kailangan ng lugar. Pero ang problema kasi, yung mga numero hindi naman kayang magsalita para sa sarili nila. Parang mapa lang yan eh. Paanong parang mapa? Sinasabi sa iyo ng mapa kung nasaan yung mga kalsada. Pero hindi naman nito sinasabi kung bako-bako ba yung daan o kung umuulan doon sa lugar na yon. Kailangan ng interpretasyon. At yung mismong panganib ay nandyan sa interpretasyon na yan. Kapag data lang kasi ang tiningnan mo na walang pagkilatis, napakadaling gumawa ng maling kwento. Bigyan mo nga tayo ng halimbawa dyan. Sige, halimbawa nakita mo sa report na biglang tumaas ng 50% yung attendance sa isang bagong programa ng organisasyon ninyo. Ang natural na reaksyon ng liderato dyan ay magdiwang, di ba? Oo naman, sasabihin agad na ang galing ng strategy natin, lumalalim ang pananampalataya ng mga tao. Iyon ang akala natin. Pero kung kikilatisin mo, baka kaya lang pala dumami ang tao ay dahil may paraffol o may libreng pagkain? Tapos kinabukasan wala na ulit sila. Ama, pagkatapos ng event, wala pa ring nagbago sa buhay nila. Walang malalim na relasyon na nabuo. Numbers lang talaga yung tumaas. Tapos kapag baliktad naman yung nangyari, halimbawa bumagsak yung attendance, ang bilis din nating manghusga na, nawala na sila ng interes o tumamlay na sila. Eksakto. Paano kung yung pagbaba ng bilang ng mga dumadalo ay dahil nagkaroon pala ng malawakang tanggalan sa trabaho sa pabrika malapit sa inyo? Grabe, nga ano. Tapos, karamihan sa mga miyembro ninyo kailangan palang kumuha ng double shift para lang may ipakain sa pamilya. Ang kita mo sa spreadsheet, kawalan ng interest. Pero ang totoong nangyayari sa ground ay matinding pagod. Naisip ko tuloy, kapag numero lang kasi ang pinag-uusapan natin, napakadali nitong manipulahin para magmukha tayong matagumpay. Kaya gusto kong itanong ito ng diretsahan. Sige, ano yon? Hindi ba minsan kaya tayo nagtatago sa likod ng mga attendance sheets at saka yung mga number of participants ay dahil takot tayong sukatin yung totoong mahirap sukatin? Ang lalim niyan? Kasi 'di ba, madaling bilangin kung ilang tao yung pumasok sa pinto. Pero napakahirap bilangin kung ilang puso yung talagang nagbago. Takot ba tayong malaman na baka yung mga malalaking programa natin ay puro ingay lang at walang lalim? Ang talagang nakakabighani rito ay kung paano direktang tinutumbok ng discernment yung takot na yan.
Ang pagkilatis, hindi yan isang advanced statistics class o bagong framework lang ng data analysis. So ano siya? Isa siyang espiritual na disiplina na humihingi ng matinding pagpapakumbaba. Bago mo sabihing, ito ang ibig sabihin ng numerong ito dahil ako ang leader, hihinto ka muna. Aaminin mong malabo pa yung paningin mo. Parang tinatanggal mo yung ego mo. Oo, sadyang paglalagay ito ng mga obserbasyon mo sa presensya ng Diyos para linisin niya yung mga motibo mo. Tinatanggal nito yung gustong magmukhang magaling ka sa harap ng board of directors. Nakakabukas ng isip yun. Pero aaminin ko, medyo abstract siyang pakinggan. Kung hindi tayo aasa sa mga hiwa-hiwalay na numero at charts, saan tayo titingin sa ground level? Dito na pumapasok yung paghahanap natin ng mga patterns o yung mga umuulit na pangyayari. Yung binabanggit sa mga source documents natin. Kasi kapag may isang insidente, baka aksidente lang yon. Pero kapag 10 tao na yun nagkukwento ng pare-parehong sugat, pattern na yun, di ba? Tama, pattern na yon. At ang pagbabasa ng pattern na ito, nangangailangan ng sadyang pagbagal. Kumbaga, holy slowness. Kunin nating halimbawa si Nehemias sa Biblia. Sige, pamilyar ako dyan. Yung nalaman niyang sira yung pader. Oo, nang mabalitaan niyang sira-sira yung pader ng Jerusalem, hindi siya agad nagpatawag ng emergency meeting para bumuo ng construction committee. Hindi rin siya agad nag-utos ng fundraising para sa semento? Walang ganon. Ang ginawa niya, umupo siya, umiyak ng ilang araw, nag-ayuno at nanalangin. Bakit? Kasi alam niya na yung gumuhong pader, hindi lang yun simpleng problema sa infrastruktura. Nakita niya yung pattern. Eksakto. Nakita niya yung mas malalim na pattern. Yung pader ay sumisimbolo sa pagkawalan ng pagkakakilanlan, kawalan ng seguridad, at malalim na kahihiyan ng bayan niya. Okay. Teka lang magpupusbak ako ng kaunti dyan. Kasi ang ganda pakinggan yan sa teolohiya. Yung uupo ka, iiyak, tapos magmamasid para hanapin yung pattern. Oo, pero sa practical na aspekto. Yun nga sa totoong buhay, may mga pinuno tayong hinahabol na kwota. May mga board of directors na naghahanap ng quarterly ROI. Kung sasabihin ko sa boss ko na, huwag muna tayong kumilos, iiyak muna ako tulad ni Nehemias, Malamang tanggal ka sa pwesto kinabukasan. di ba? Paano ba talaga nagiging practical itong banal na pagbagal na ito? Magandang hamon yan. Iisipin kasi natin na yung holy slowness ay pag-aaksaya lang ng oras. Pero ang totoo, ito yung nagliligtas sa atin sa mas malaking pag-aaksaya ng pera at pagod sa maling solusyon. Parang paano? Isipin mo na lang parang isa kang wildlife photographer. Kung papasok ka sa isang gubat na may dalang megaphone tapos tumatakbo ka, magtatago lahat ng hayop. Oo nga, matatakot sila sa ingay. Tapos ang isusulat mo sa report mo, patay ang gubat na ito, walang buhay. Pero kung umuupo ka lang ng tahimik sa isang tabi, maghihintay ng 3 o 4 na oras nang hindi gumagalaw, Lalabas isa-isa, yung mga ibon, yung mga usa. tama, makikita mo yung totoong buhay ng gubat. Ganyan din sa komunidad natin. Kung papasok tayo ng maingay, may dalang malaking tarp, may nakahandang solusyon agad, reaksyon lang nila sa atin yung makikita natin. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin ngayon. Kasi kung babagal tayo, mapapansin natin yung tinatawag ng mga sanggunian natin na gathering places o umuulit na tagpuan. Oo, ito yung madalas na o-overlook eh. Kasi lalo na sa mga malalaking grupo, nasanay tayo sa tinatawag na event mentality. Magrerenta tayo ng malaking tent, mag-o-order ng libreng pizza, tapos aasa tayong dadagsa ang mga tao. Tapos kapag araw na nung event, sino pumupunta? Ilang asong pagala-gala, tapos mga batang gusto lang ng libreng pizza. Bakit? Kasi pinipilit natin silang pumunta dun sa sentro natin, sa halip na alamin kung nasaan ba talaga yung sentro nila. At dyan, malaking pagkakamali yung nagagawa nating mga leader. Hahanapin natin sila sa simbahan o kaya sa community hall.
Pero kung uupo ka at magmamasid, makikita mo na ang tunay na nag-uusap-usap tungkol sa problema ng barangay ay nandun sa maliit na sari-sari store. Oo, dun sa tindahan ni Aling Nena tuwing alas 5 ng hapon. O kaya yung totoong pag-alalay sa mga kabataan, nangyayari pala sa gilid lang ng basketball court. O kaya sa waiting shed sa labas ng eskwelahan kung saan naghihintay yung mga nanay araw-araw. Iyan yun. Ang holy slowness nagtuturo sa atin na huwag nang gumawa ng bagong entablado. Kilalanin mo na lang yung entablado kung saan na kumikilos yung Diyos at yung community. Kaya pala hindi sila pumupunta sa tent na tinayo natin. Bukod sa hindi natin sila nakita doon sa tunay nilang tambayan, hindi rin natin napansin yung mga nakatagong hadlang o barriers na nagpipigil sa kanila. Oo. At hindi ito yung mga simpleng excuse lang, Nabasa ko nga sa materyales natin, kasama pala sa mga hadlang ay yung oras, transportasyon, gastos, takot at kahiyaan. Gusto kong palawagin natin ito. Paano ba eksaktong gumagana itong mga hadlang na ito? Himayin natin, Madalas kasi sasabihin natin, ay, tinatamad lang yan kaya ayaw umattend. Pero tingnan natin yung aspeto ng kahiyaan o shame. Sige, paano yung shame? Ipagpalagay nating nagtayo kayo ng napakanganda, napakakinis at air-conditioned na gusali para sa isang livelihood seminar. Gusto ninyong tulungan ang isang single mom na nagkukumahog maglaba. Okay, maganda yung intention. Maganda. Pero nang makita nung nanay yung gusali ninyo, nakita niya yung mga taong nakasuot ng magagarang damit, nagsasalita ng diretsyo, amoy mamahahin. Mag-aalangan nga siyang pumasok. Sa isip niya, wala akong maayos na damit para pumasok dyan. Baka pagtinginan lang yung pudpud kong tsinelas. Yung mismong ganda ng gusali ninyo, yung nagsilbing pader na nagtulak sa kanya palayo. Grabe yun. Yung mismong intention nating magbigay ng the best, naging signal pala sa kanya na hindi siya kabilang. Paano naman yung sa transportasyon at oras? Isipin mo yung isang construction worker. Kapag sinabi niyang wala siyang sasakyan kaya hindi siya makapunta sa evening fellowship ninyo, hindi lang yung issue ng pamasahe sa tricycle. Issue yon nung margin nil sa buhay. Eksakto. Pagkatapos niyang magbuhat ng semento ng 10 oras sa ilalim ng araw, yung 2 oras na paglalakad papunta sa inyo ay uubos na sa natitirang enerhiya niya. Enerhiya na sana igugugol na lang niya sa paglalaro kasama ng mga anak niya. Tama. Ang hinihingi kasi natin sa kanya ay hindi lang oras Hinihingi natin yung pinakahuling patak ng lakas niya. Naisip ko lang, kapag hindi natin pinapansin ng mga hadlang na ito, hindi ba't nagiging pribilehyo ang paglahok sa halip na isang biyaya? Ang ganda nung pagkasabi mo. Nagiging para lang sa may kaya yung tulong. At kapag nabigo tayong aitahan, may isa pang napakalaking bagay tayong namimiss, yung informal influence. Kasi kapag iniisip natin kung sino yung leader sa komunidad, tumitingin tayo agad sa organizational chart. Sino ba yung kapitan? Sino yung head ng HOA? Ganon. Oo. Pero teka, kung may problema sa kanto, kay kapitan ba talaga lumalapit ang mga tao? Kadalasan hindi Ang tunay na pinuno ng komunidad ay yung madalas walang formal na titulo. Sila yung lola na nirerespeto ng buong kanto dahil siya yung taga-awat kapag may nag-aaway na mag-asawa? O kaya yung tambay sa kanto na kilala yung lahat ng dumadaan? Oo, alam niya kung sino yung nawawala ng trabaho dun sa lugar nila. Sila yung mga informal leaders. Ang nakakalungkot kapag may programa ang isang malaking organisasyon, kinakausap lang nila yung mga formal na leader. Tapos, kapag natuklasan nila itong mga informal leaders, alam mo ba kung anong ginagawa ng iba? Ano yon? Ginagawa sinang recruiter, 'di ba? Tumpak. Gagamitin nila yung lola para humakot ng tao para sa programa nila. Kumbaga, eco-opt o gagamitin bilang kasangkapan para lang magmukhang matagumpay yung proyekto ng dayo. Imbes na igalang yung papel niya bilang tagapangalaga ng komunidad, ginagawa siyang marketing agent. Wait, kapag naririnig ko itong sinasabi mo tungkol sa sari-sari store bilang sentro, at saka itong lola na taga-ayos ng problema, parang lumalabas na mali yung buong pananaw natin mula pa sa umpisa
Paanong mali? Kasi pumapasok tayo sa isang komunidad para hanapin kung ano yung wala sa kanila. Wala silang klinika, wala silang values formation, wala silang magandang kalsada. Puro kakulangan yung nakikita. Oo, pero ang totoo, may nakatayo na pala silang sariling infrastruktura ng pag-aalaga at pagmamalasakit na hindi lang natin nakikita kasi bulag tayo sa data. Ito ay nadadala sa atin sa isang mabigat na pagbabago. Ang tinutukoy mo ay yung pag-shift mula sa deficit-only lens patungo sa tinatawag nilang asset-based reading. Paka-explain nga yung deficit-only lens. Kapag pumunta ka sa isang lugar at ang tanging hinanap mo ay yung kakulangan, yung krimen, yung kahirapan, nangyayari yung tinatawag nating paternalism. Kadalasan kapag naririnig yung paternalism, ang iniisip ng tao pagiging bossy lang. Pero parang mas malalim pa dyan, di ba? Mas malalim at mas nakakasira. Ang paternalism ay yung pagtrato mo sa mga tao na parang mga batang walang kakayahang mag-isip para sa sarili nila. Nagiging proyekto mo sila. Pumasok ka bit-bit yung pera at solusyon mo, tapos ikaw na yung tagapagligtas. Tama, Messiah complex. Ang awa na ganyan ay nakakaagaw ng dignidad. Parang sinasabi mo sa kanila, kawawa naman kayo, ako na ang mag-aayos ng buhay ninyo. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat na ito kapag iniba natin yung lente natin? Kung gagamitin natin yung asset-based reading, so yung pagbabasa ng mga biyaya at lakas, makikita natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthos 12 tungkol sa katawan ni Kristo. Yung bawat bahagi, kahit yung pinakamaliit, mahalaga. Eksakto. Kaya ang pagsuri sa komunidad, hindi yan paglista ng mga taong kailangang iligtas, kundi paghanap doon sa mga grupo ng mga kabataang tambay sa kanto na palaambag pala ng barya para ibili ng gamot yung kapitbahay nila. Nakatagong yaman yun. At yun ang nagbabago sa pamamaraan natin. Lumilipat tayo mula sa doing for o yung paggawa para sa kanila, patungo sa doing with o paggawa kasama nila. Parang doktor na hindi na lang basta nagre-reseta ng gamot na hindi kinakausap yung pasyente. Magiging katuwang ka na nila sa pagtuklas ng solusyon na mismang sila yung bubuo. Alam mo, yung pakiramdam na gusto mong tulungan ng lahat, nararamdaman mo rin siguro ito eh. Gusto mong solusyonan yung problema ng mga bata sa kalye, gusto mong magtayo ng feeding program, ayusin yung mga pamilya. Tapos sa huli, burnout ka. Oo, wala kang natulungan ng maayos dahil sabog yung atensyon mo at ubos na yung lakas mo. Paano tayo pipili kung ano yung uunahin nang hindi tayo nakakaramdam na parang nagpapabaya tayo? Sinasabi sa mga source natin na compassion without priority becomes confusion. Ang awa na walang malinaw na prioridad ay nagiging paggalito at mauuwi talaga sa burnout yan. Paano natin maiiwasan yun? May rubric ba? Oo, para hindi tayo maligaw, may 4 na tanong na binibigay yung dokumento bago tayo kumilos. Una, ito ba ay urgent o apurahan? Pero tandaan, hindi lahat ng maingay na pumupukpok sa pinto mo ay yun ang pinakamahalaga. Minsan ingay lang talaga. Pangalawa, ito ba ay addressable o kayang tugunan? May mga sistemang napakalaki na hindi kayang baguhin ng isang maliit na grupo overnight. Pangatlo, at ito yung pinakamahalaga, ito ba ang core competency o pangunahing kakayahan ng simbahan ninyo? At yung pang-apat, Pang-apat, dapat ba nating ipaubaya o gawin ito kasama yung mga partners tulad ng mga social workers o lokal na pamahalaan? magsita tayo dun sa pangatlong tanong, ano ba talaga yung core competency ng isang faith community? Kasi madalas, parang gusto nating maging NGO na nagtatayo ng housing projects. Oo nga eh. Gusto nating maging ahensya ng gobyerno. Pero ang pinakamalaking lakas ng simbahan ay hindi yung pagpapatayo ng mga tulay. Ano yung naibang may bibigay natin? Ang lakas nito ay yung matapat na pananatili o presence, panalangin, hospitality o pagkamapagpatuloy at yung paghubog ng moralidad. Isipin mo si Jesus. Bakit? Anong ginawa niya? May mga pagkakataon na napakaraming may sakit ang naghahanap sa kanya. Pero umiwas siya sa pulutong at pumunta sa tahimik na lugar para manalangin. Iniwan niya yung iba. Oo, niwan niya yung ibang nangangailangan. Dahil malinaw sa kanya kung ano yung
prioridad at misyon niya mula sa Ama. Hindi siya nagpadala sa dikta ng karamihan. Pero ang hirap nun, kapag sinabi nating hindi natin tutulungan ito kasi hindi natin prioridad, nakokonsyensa tayo. Paano ba tinatanggap ng isang tao yung sarili niyang mga limitasyon nang walang guilt? Ito ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang tanong. Kapag inaako mo yung lahat ng problema sa mundo, tahimik mong sinasabi na ikaw yung tagapagligtas. Messiah complex nga. Oo, ang pag-amin sa limitasyon, hindi yang kabiguan. Isa itong aktong nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa Diyos. Kapag sinabi nating hanggang dito lang ang kaya natin, kinikilala nating tao lang tayo. Binibigyan natin ng espasyo yung iba para sila naman yung tumulong. Tama, yung ibang bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi natin kailangang pasanin ang buong mundo at tapos na yung trabahang yun sa krus. Grabe, nakakahinga ako ng maluwag doon. Napakalalim ng nilakbay natin sa deep dive na ito Oo nga eh. Ibubuod ko lang ng mabilis ang mga pinag-uusapan natin para sa iyo na nakikinig. Nakita natin na ang tambak na data ay nagiging mapanlin lang na ingay lang kung walang spiritual na pagkilatis. Nalaman natin na sa halip na tumingin sa hiwa-hiwalay na insidente, kailangan nating bumagal. Yung parang wildlife photographer? Oo, para makita yung tunay na patterns at nakatagong hadlang, gaya nung kahiyan. Niyakap din natin yung ideya na ang komunidad ay may sarili ng mga lakas bago pa tayo dumating. At sa huli, ang tunay na malasakit ay may matapang na pagpili ng prioridad. Isang napakagandang pagbubuod. At bago tayo maghiwalay, gusto kong iwan sa iyo, sa ating tagapakinig, ang isang kaisipan na sana ay gumambala sa iyo. Ano yun? Kung talagang naniniwala tayo na ang Diyos ay kumikilos na sa komunidad mo ng matagal na panahon bago ka pa man dumating, bago mo pa maisipang mangkolekta ng data at gumawa ng pie charts, paano nito babaguhin ang tingin mo sa sarili mo? Ang ganda niyan. Paano kung hindi ikaw yung eksperto na may dalang solusyon? Paano kung ikaw pala ay isang simpleng bisita lamang sa isang mayamang hardin na matagal nang inaalagaan ng Diyos? Paano babaguhin ang ganitong pag-iisip yung sukatan mo ng tagumpay bukas? Talakay na ito. Sa susunod na tumingin ka sa mga spreadsheet, naway, hindi lang numero ang makita mo, kundi yung mismong tibok ng buhay na inilagay na ng Diyos doon. Patuloy tayong magmasid, bumagal at kumilatis. Hanggang sa muli,